Mga kababayan, mukhang mas lalong nagiging kapanapanabik ang inaabangang pagdating ng bagong higanteng barko ng Philippine Navy. Kung sa nakaraan nating video ay tinalakay natin ang kumpirmadong paglulunsad ng unang karagdagang landing platform dock o LPD ng Pilipinas sa Indonesia, ngayon ay may panibago na namang development na nagpapatunay na talagang malapit na itong maging realidad. At ang mas nakakatuwa, mismong ang PT PAL Indonesia na ang naglabas ng opisyal na video na nagpapakita ng progreso ng barkong in-order ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi na lamang mga larawan o mga ulat mula sa iba't ibang defense pages ang pinag-uusapan natin. Ngayon, mayroon ng aktwal na video na nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng konstruksyon ng unang barko sa dalawang bagong landing platform docks na inilaan para sa Philippine Navy. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng defense page na Parabellum, naglabas ang PT PAL Indonesia ng video footage at mga larawan na nagpapakita ng kasalukuyang estado ng LD-603, ang unang barko sa dalawang bagong landing platform docks na ginagawa para sa Pilipinas. Sa video na inilabas, makikita ang napakalaking istruktura ng barko habang patuloy ang mga ginagawa rito ng mga manggagawa sa shipyard ng PT PAL. Makikita rin ang lawak ng barko at kung gaano nakalaki ang progreso nito kumpara sa mga naunang larawan na lumabas nitong mga nakaraang buwan. Para sa maraming taga-subaybay ng AFP Modernization Program, isa itong malinaw na indikasyon na papalapit na ng papalapit ang isa sa pinakamahalagang yugto ng proyektong ito. At hindi na rin ito basta tsismis o haka-haka lamang. Mismong ang PT PAL Indonesia ang nagkumpirma na ang launching ceremony ng LD-603 ay magaganap sa katapusan ng Hunyo ngayong taong 2026. Ang paglulunsad ng barko ay isa sa pinakamahalagang bahagi sa buong proseso ng paggawa ng isang sasakyang pandigma. Sa puntong ito, nangangahulugan na halos kumpleto na ang pangunahing istruktura ng barko at handa na itong ilagay sa tubig para sa mga susunod pang yugto ng outfitting at integration ng iba't ibang sistema. Kasunod ng launching ceremony ay ang paglalagay ng mga communication systems, navigation equipment, electrical systems, at iba pang mahalagang kagamitan bago ito sumailalim sa sea trials. Kapag matagumpay na naisagawa ang lahat ng pagsusuri, saka pa lamang ito tuluyang tatanggapin ng Philippine Navy bilang bahagi ng kanilang operational fleet. Kung ating babalikan, ang dalawang bagong barkong ito ay bahagi ng follow-on contract na nilagdaan noong taong 2022. Ang proyekto ay naglalayong magdagdag ng 2 pang landing platform docks sa kasalukuyang fleet ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan, ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur ang nagsisilbing pangunahing sealift vessels ng bansa. Sa loob ng maraming taon, napatunayan ng dalawang barkong ito ang kanilang kahalagahan hindi lamang sa military operations kundi maging sa humanitarian assistance at disaster response missions. Tuwing may malalakas na bagyo, lindol, o iba pang sakuna, kadalasang ginagamit ang mga barkong ito upang maghatid ng relief goods, sasakyan, kagamitan, at maging ng mga sundalo sa mga lugar na mahirap marating. Dahil dito, naging malinaw sa Philippine Navy na kailangan pang dagdagan ang bilang ng kanilang malalaking amphibious vessels. At dito pumapasok ang LD-603 at ang kanyang sister ship. Ang dalawang barkong ito ay hindi simpleng kopya lamang ng naunang Tarlac-class vessels. Sa katunayan, sila ay itinuturing na improved variants ng Tarlac-class. Ibig sabihin, may mga karagdagang pagpapabuti at modernisasyon na isinama sa disenyo upang mas mapahusay ang kanilang kakayahan. Ang bawat barko ay may habang 124 na metro at may displacement na humigit kumulang 7,200 tonelada. Dahil dito, kabilang sila sa pinakamalalaking barkong nagsisilbi sa Philippine Navy. Ang laki at kapasidad ng mga barkong ito ay nagbibigay sa hukbong dagat ng mas malaking kakayahang magsagawa ng amphibious operations, troop transport, at logistics missions. Mahalaga ito lalo na para sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla gaya ng Pilipinas. Sa oras ng krisis o emerhensya, napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat na kakayahang maglipat ng mga tauhan, sasakyan, at kagamitan mula sa isang lugar patungo sa iba. Bukod dito, inaasahan ding magiging mahalagang bahagi ang mga barkong ito sa mga international exercises kasama ang mga kalyadong bansa. Sa mga nakalipas na taon, aktibong nakikilahok ang Philippine Navy sa iba't ibang multinational exercises kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, at iba pang partner nations.
Ang pagkakaroon ng mas maraming sealift assets ay nagbibigay ng mas malaking flexibility at operational readiness para sa hukbong dagat. Sa katunayan, maraming defense analysts ang naniniwalang ang logistics at mobility assets ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang modernong military force. Maaaring magkaroon ng mga advanced missiles, fighter aircraft, at mga modernong frigates ang isang bansa, ngunit kung limitado naman ang kakayahan nitong magdala ng mga tauhan at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng teritoryo, mahihirapan pa rin itong magsagawa ng malawakang operasyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang papel ng mga landing platform docks. Hindi sila palaging sentro ng atensyon kumpara sa mga fighter jets o missile systems, ngunit sila ang ilan sa mga pinakaimportanteng assets na ginagamit sa panahon ng digmaan at maging sa panahon ng kalamidad. Isa rin sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang partnership ng Pilipinas at Indonesia ay ang magandang performance ng unang dalawang Tarlac-class vessels. Dahil sa pagiging maaasahan ng BRP Tarlac at BRP Davao del Sur, nagkaroon ng kumpiyansa ang Philippine Navy na ipagkatiwala muli sa PT PAL Indonesia ang paggawa ng panibagong dalawang barko. At ngayon, makikita natin na unti-unti nang nagiging realidad ang proyektong ito. Bagamat nakaranas ng ilang taong pagkaantala dahil sa pandaigdigang problema sa supply chain, hindi tuluyang huminto ang konstruksyon. Sa halip, nagpatuloy ang paggawa hanggang sa maabot ang kasalukuyang yugto kung saan handa na itong sumailalim sa launching ceremony. Para sa maraming taga-suporta ng AFP Modernization Program, isa itong magandang balita. Patunay ito na sa kabila ng iba't ibang hamon, tuloy pa rin ang pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga susunod na buwan, inaasahang mas marami pang updates ang lalabas hinggil sa outfitting process, sea trials, at sa paghahanda para sa opisyal na pagtanggap ng Philippine Navy sa bagong barko. At habang papalapit ang katapusan ng Hunyo, maraming defense enthusiasts ang sabik na naghihintay sa isa pang mahalagang milestone sa kasaysayan ng modernisasyon ng Philippine Navy. Kapag matagumpay na nailunsad ang LD-603, isa na namang malaking hakbang ang maisa sa katuparan para sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa maritime operations, amphibious warfare, at humanitarian response. At sa pagdating ng panibagong higanteng barkong ito, unti-unti ring lumalapit ang pangarap ng pagkakaroon ng mas moderno, mas handa, at mas matatag na Philippine Navy para sa mga susunod na dekada. Ano ang masasabi ninyo sa pinakabagong video na inilabas ng PT PAL Indonesia tungkol sa barkong in-order ng Pilipinas? Sa tingin ba ninyo ay kailangan pang dagdagan ng Philippine Navy ang bilang ng kanilang landing platform docks sa hinaharap? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa AFP Modernization at Philippine Defense.